Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Eto, sandali lang, pag-usapan lang natin itong picture na nandito sa ating screen. Ayan po yung litratong yan, kumakalat po yan sa social media. At iba na naman po ang tumatakbo sa isip ng mga panatiko. Actually, pati nga itong Inquirer.net na nag-report dito sa Facebook, iba rin ang iniisip. Ito payo ko lang sa Inquirer, bago ka magsalita ng kung ano-ano, siguraduhin nyo muna yung inyong sinasabi. Kasi itong litrato na to na nag-surface sa social media, ito po ay picture o litrato ng social media broadcasters. Ito po yung grupo ng na nagsampa ng cybercrime charge against dito sa host ng It's Showtime na si Bisiral at si Ayon Perez. Ito yung report ng Inquirer. Tingnan nyo kung ano sinasabi na ito. Sabi ng Inquirer, weeks before a group of social media broadcasters filed a cybercrime charge against It's Showtime host Vice Ganda and Ayon Perez, photos of its special meeting. Sabi ng Inquirer, special meeting daw yung nangyari. With MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio, last August, kumalat nga daw dyan sa sa online. Matatandaan, ito po si Bisiral at ito si Perez ay nasampahan ng kaso ng violation of Cybercrime Prevention Act of 2012 both in the online and offline platforms last September 11. At yan ay ayon sa kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas Incorporated. At ayon sa Inquirer.net, sabi ni President ni ito nga ang presidente ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas Incorporated na si Attorney Leo Olarte, ang kanilang organisasyon is ay independent private advocacy organization at kanilang ininsist na itong final na criminal charge was never triggered nor influenced in any way by the MTRCB. Kasi dahil nga dito sa kumakalat na picture, sinasabi ng mga tulonggis na mga marites lalong-lalo na yung taga-suporta ni Vice ni Bisiral at ng It's Showtime, sabi nila yan linaw-linaw sa picture pinagplanuhan pinag-usapan ayun sinasabi nila. Bago raw kasi nag-file, nag-meeting muna. Sabi nga na Inquirer, special meeting. Tulonggis nitong Inquirer, hindi mo na inalam kung ano talaga yung nangyari. Mamaya sasabihin ko sa inyo mismo yung statement ni MTRCB Chair Lala Soto para malinawan kayo. Hihilig nyo kasi pag nakakita agad ng picture kasi iba agad yung tumatakbo sa utak, iba agad ang naisip. So yan mga kababayan, yung mga litratong kumakalat po sa social media. Naglabas na po si MTRCB Chairperson Lala Soto ng kanyang statement. Ito, babasahin ko po. Galing po ito sa Facebook page ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Inquirer, basahin mo to bago ka magsalita ng mga special meeting at doon sa mga marites, sa mga panatiko ng It's Showtime, bago kayo mag-isip ng kung ano-ano. Ito, pakinggan nyo yung statement ni MTRCB Chairperson Lala Soto tungkol dyan sa kumalat na litrato na yan. Ito, the Movie and Television Review and Classification Board MTRCB would like to clarify the recent photos circulating on social media. These photos were taken during a courtesy call. Iba po yung courtesy call sa special meeting na sinasabi ng Inquirer. Baka hindi nyo naintindihan kung ano yung courtesy call. Yung courtesy call, ginagawa po yan ng malamang kahit isang tao, isang grupo na gustong magpakita ng support, show of support
sa isang pwede sa isang pinuno, pwede sa isang grupo rin, o pwedeng sa isang ahensya ng gobyerno. Yan pong courtesy call ay ginagawa po yan bilang respeto doon sa gusto nilang bigyan ng respeto. At yung nakita nyong litrato, yun ay pagpapakita nila ng respeto at support kay MTRCB Chair Lala Soto. Hindi po yan special meeting. Courtesy call. Ayan po yan, courtesy call. Inquirer.net At sa mga mga panatiko ng It's Showtime, yung mga followers ni Visceral, ano po yan, courtesy call. Maliwanag po na maliwanag, courtesy call, hindi po yan meeting. Wala naman silang dapat pagbitingan Ano pa ba kailangan pagmitingan na nailabas na ng MTRCB yung desisyon ng 12-day suspension at hindi na mababago yun. Pero lang pag inapila. Sa tingin ko, kung sakali mang iapila dyan sa Office of the President, mukhang malabo kasi mismong itong presidential legal advisor na si Mang Johnny ang tingin din dito kay Visceral bastos. So mukhang kung sakali man silang mag-appeal dyan sa Office of the President, mukhang malabo. Ewan ko lang kung padadala pa nila yan sa Supreme Court. These photos were taken during a courtesy call by the Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated o KSMBPI at the MTRCB office on August 24, 2023. Ayan, maliwanag na, Inquirer.net. May date pa, August 24, 2023 kasi yung sa report ng Inquirer.net, hindi nila alam kung kailan. So, nang Marites lang, nakita yung picture, hindi nga alam niya kung kailan ako na. Tapos, special meeting daw. So, tulongis din ito, Inquirer.net na ito So, ano ba ang purpose ng pagdalaw? Ito. The purpose of this visit, visit, hindi meeting. Bumisita lang sila. Bumisita lang. Walang meeting. The purpose of this visit was to express their support for our efforts in monitoring film and TV broadcast, recognizing that the MTRCB operates as a small agency with limited manpower. Thus, the MTRCB welcomes their expression of support on ensuring responsible and quality content in the entertainment industry in line with our mandates under PD 1986. Katulad ng sinabi ng KSMBPI, itong desisyon ng nitong grupong ito na mag-file ng case was never triggered nor influenced in any way by the MTRCB. Wala pong kinalaman ng MTRCB doon. Bakit kailangan pang magsasalita pa MTRCB, sampahan nyo ng kaso? Para saan? Meron na nga suspension. Sa akin, hindi ganoon na MTRCB. Hindi ganoon na MTRCB. Sabi ko nga sa inyo napakaluwag pa ng MTRCB natin. Napakaluwag pa. Hindi basta-basta nagsususpend, hindi basta-basta nagdidesisyon. Pinag-aaralan mabuti. Siyempre, ayaw naman nila makasakit Ayaw nilang may mawalan ng trabaho. Kaso ang problema kasi, wala. Ginagawa lang nila trabaho nila. Ang talaga may kasalanan dito yung Visceral. Kasi kahit at saang anggulo mo tingnan, kabastusan yung ginawa. So, kaya nga, ito, nagsampa na ng kaso yung ibang grupo. At hindi lang yun, meron pa. Meron pa nga mas mabigat na kaso, child abuse. So, sabi ko sa inyo, mabait pa nga ito, MTRCB. Sabi nga ng iba ba't ang baba naman po ng penalty? Bakit 12 days lang? Hindi ba pwedeng 12 months? Grabe naman kayo. Kawawa naman yung mga nagtatrabaho doon. Tama na yung 12 days kasi para lang magkaroon ng impact sa kanila yung pagtatama ng MTRCB kasi sa ngayon, alam niyo sa ngayon, parang walang walang pakialam etong si Visceral Di ba para wala siyang pakialam?
Imbis na humingi ng sorry, dada pa ng dada. O mas lalong umiinit tuloy itong sitwasyon o nasampahan ka tuloy ng criminal case. So ayan mga kababayan, nasa ating screen yung yung official statement ni MTRCB Chairperson Lala Soto. So Inquirer.net. Walang special meeting na nangyari. Courtesy call lang po yan. Courtesy call bilang pagsuporta sa MTRCB ng nasabing grupo. So huwag niyo masamain yung So yun lang mga kababayan yung update natin. At bukas po, abangan ninyo ay meron na naman pong press release ang MTRCB tungkol naman ito sa ibang issue na mas matindi. Abangan po ninyo yan bukas.